Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Totally makaresonate na parang kwento ninyo ito or hindi naman talaga dahil iba't ibang mga energies, iba't ibang mga love connections. Tingnan po natin kung ano ang ating masasagap na mga mensahe para sa reading na ito. Spirit guide, send me messages. Okay, ito yung unang tumalasik. Yan. Send me more messages sa Spirit Guide. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais yung ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, and life in general. About relationship. Yan. Sige, ito muna. Yan natin. Page of Wands. The Chariot. Eight of Wands. King of Cups. Wheel of Fortune. The Hermit, kuha pa tayong dalawa, bottom of the deck, Seven of Pentacles, Ace of Wands. Okay, meron ditong The Hermit. The Hermit kasi dito parang gusto mo munang lumayo, mag-isa, para maghanap ng kapayapaan, para magmuni-muni, for you to realize kung ano may nangyari sa buhay mo. Maybe kaka-break nyo lang ng person mo, or sabihin natin meron kayong tampuhan, or sabihin natin meron kayong basta hindi mo na pagkakunawaan, or wala mo na kayong pag-uusap, parang gano'n, no? Parang nawalan kayo ng communication because of some reasons. Kaya yung Hermit dito is gusto mo muna lumayo, magkaroon ng spiritual reflection in order for you to, para magkaroon ng kapayapaan sa isipan, para makapag-isip-isip. Gusto mo ng peace of mind eh. Gusto mo rin ng mga sagot sa mga katanungan mo regarding sa inyong dalawa ng person mo. Well, naging maganda naman yung kasi in the hermit mode is more of spiritual yan eh, no? Kapag mas lalong lumawak ang iyong spiritual na pangunawa sa mga bagay-bagay, kahit love life man yan or kung ano pa man, mas magiging patient, mas magiging pasensyado ka, mas yung wisdom mo about love and life, lalawak talaga yan. Kaya maaring maunawaan mo kung ano man yung nangyari sa inyo ng person mo. Kung meron kayo hindi pagkakaunawaan, lumayo man siya, nagkasagutan, nag-away, or whatever. Mas magiging relax yung isip mo. Hindi ka tulad ng iba na balisa. Diba kapag hindi lang, wala nang communication for isang araw, how many days, balisa na talaga, diba? Andiyan na yung overthinking at kung ano-ano pa ang iniisip. Pero ito, mas magiging kalmado ang kaisipan mo because naniniwala ka that there is a reason at may maganda naman po tutunguhan to kung hindi pa kayo nag-uusap ng person mo. Darating yung time dito na hanapin mo muna sarili mo, yung take time na to relax, to rest. Do not, yung parang hindi ka mag-overthink ng gusto. And that's the time that your person, yung energy mo na yun, masasagap ng person mo. Pag nasagap ng person mo yan, ganun din yung mangyayari sa kanya. Yung sa mga katahimikan na yun, doon marirealize ng person mo rin yung mga bagay-bagay tungkol sa inyong dalawa. At magugulat ka na lang. 8 of Wands. Bigla siyang makikipag-communicate sa'yo. Biglang magre-reach out yan sa'yo. Dahil sa mga panahon na yun, maaring may mga bagay din siya na-realize between the two of you. At yun, yung kanyang desire for your relationship to prosper. Ibig sabihin, siguro marami siyang bagay na na-realize na ikaw naman talaga yung mahal niya. Nagkakaroon lang, sabihin natin, mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, pero ikaw pa rin talaga yung gusto niya makasama. Ace of Wands dito is panibagong simula for a passionate relationship. Siguro kung dati palaging away-bate, dito, this time, gusto na ng person mo to work out. Okay, kayong dalawa, pag-uusapan nyo yan eh, paano bang gagawin natin para maiwasan na yung away-bate, diba? Magmamature kayong dalawa.
Kaya dito sa Seven of Pentacles is gagawin nyo iba't ibang mga paraan. Diba? To be patient, kapag ka mainit na yung ulo ng isa, huwag nang sasabayan. Kapag may mga heart-to-heart talk, hindi yung puro sigawan lang. Dito sa Seven of Pentacles, gagawin nyo lahat ng paraan para magkaroon kayo na mas maayos na pagsasama. At magiging maganda kasi mag-work out ang lahat. Mapapagtagumpayan nyo yung challenges ninyo sa inyong relasyon at mapapagtibay nyo yan. Dahil doon, ito yung person mo, mahal ka naman talaga niya eh. No, yung parang medyo nagpakalma lang din siya pero nandiyan pa rin na mahal ka ng person mo. Kaya nga hindi rin magtatagal yan, talagang di makakatiis yan, magre-reach out na yan. Magiging maganda ang takbo ng iyong love life together. Makakatulong talagang spiritual reflections between the two of you. Hindi lang ikaw, pati siya. Siguro mas maganda minsan yayain mo siya. Enjoy with the nature. Have some retreat. No, wag muna puro yung mga ng technology ngayon, social media. Mag-adventure kayong dalawa, mas makakatulong yon. Kuha tayo ng message para sa inyo. Yun nabanggit ko, adventure, maganda yun na, yung travel, open yourself to others, this is how you will create new friendships and attract a love relationship. Hala, open yourself to others, siguro para sa iba to. No, yung especially kapag single ka, no, open yourself to others. Yung iba kasi masyadong yung masyadong nagsiset ng boundaries, hindi ino-open up yung self sa iba. O, so, paano ka makakatrack ng friendship na possible maging love relationship, diba? So, para sa ibang mga single yan. Ang kanina naman sinasabi ko, go for some adventure kayo ng person mo. Diba? Discover some places, mag-date kayo sa iba't ibang mga lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Yung mga simpleng lang naman, coffee, papunta sa mga, yung mga highland, diba? Maganda yan, makakatulong yan. Actions speak louder than words. If you want to know what someone is feeling, watch what they are doing. Minsan kasi, di ba, nasa body language na yan eh. At nakikita mo na rin body language and facial expression kahit wala naman sinasabi. Pero, what if in person mo, di ba, parang may, naiinis na, di ba? Dapat marunong ka na makiramdam. Tas, how to compromise or how to, di ba, parang pagka ganun, usapin mo na agad, heart to heart talk na kayo agad. Dapat yung mga ganun, di ba? Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. O wala naman daw palang mali sa connection ninyong dalawa. Yung mga pagsubok lang na yan, minsan nagkakaroon kayo ng mga tampuan o hindi pagkakunawaan. No, talagang trust the process lang. Okay? So, meron din ditong naisingit na mensahe na para sa mga single. Open yourself to others. Ito naman para sa inyong dalawa na person mo. Nothing has gone wrong. Trust the process. And actions speak louder than words. So, matutunan na kayo or dapat alamin nyo pag nakikita pa lang sa mga body language, facial expression, diba? Alam nyo na kapag yung person nyo nagtatampo or person ninyo may pinagseselosan or person ninyo may basta may something na heart to heart talk na agad. Huwag na pairalin yung mga pride, yung mga ego na yan. Okay? Kailangan lang para sa isang mas maayos na relasyon. Lalo na mahal ka naman talaga ng person mo. Mamaya, ikaw naman pala itong diba? Masyadong yung demanding or masyadong selosa or, diba? Kailangan din to adjust sa isa't isa. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe para may Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.